Lord God. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, gabayan niyo po yung mga manunugtog at mga kakanta at mga sasayaw. At gabayan niyo rin po yung taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong banal na salita. Panginoon, yung mga wala pa po rito ay kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila na makarating ng ligtas sa iyong tahanan. Naway maging matagumpay ang gawain na ito. Kaya Ama, we give back to your honor and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, pwede po nating ayusin yung mga upuan para malaya po tayong makagalaw. Yan. And habang tayo po ay umaawit, pwede rin po tayong magbatian. Tunay nga po na kahit anuman po ang mangyari, anuman po yung mga pagdaanan natin, may Diyos po tayo na mananatiling tapat po sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya lagi tayong may dahilan para po magpasalamat sa Panginoon at sa araw-araw nararanasan po natin ang kabutihan niya. Amen po ba? Pwede po bang ibigay natin yung pinakamalakas po nating conqueror shout para sa ating Panginoon? In 1, 2, 3, Hallelujah! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi kaya tumbasan ang kahit na sino ka man. Wala nang ang higit pa sa iyo, pagmamahal ay mapagkat. Ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Iba, malaya po tayong gumalaw at ikaw ay ang ating mga kabay. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Kaya't lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo, pagmamahal o mapagkat. Ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Lagi kong nararanasan ang
Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay. At tunay nga po, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong biyaya. Narito pa rin kami, Panginoon, at nakakapagpuri sa iyo. Salamat, O Diyos, sa masagana mong biyaya sa amin. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako ang nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako ang nakakapuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Tunay na bumuhay, hahigit pa sa naman mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Pwede po bang taas po natin ating mga kamay at palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Malaya po tayong sumayaw, tumalon. Ipadama natin sa Panginoon yung ating pagpupuri sa Kanya. Sa siyaw, sa duwa, at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat.
namin pinupuri, O Diyos. Hallelujah. Luwalhatiin ka, hallelujah, Jesus. Luwalhatiin ang iyong pangalan, hallelujah. At sa aming buhay, Panginoon, wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailanman, Panginoon, Lord God, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Nanatili, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailanman hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailanman hindi ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita sa aking buhay. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailanman hindi ka nagkulang. Biyaya
Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kabutihan ay magpakailanman. Hallelujah. Salamat sa iyong katapatan. Hallelujah, Jesus. Kaya narito kami, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. We acknowledge, hallelujah, your faithfulness, your goodness, hallelujah, sa aming buhay. Sa bawat araw, hallelujah, sa bawat oras ng amin. Lord God, salamat dahil lagi mo itong pinaparanas sa amin, hallelujah. And indeed, Father, you are worthy. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat, hallelujah, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah.
po natin sa Panginoon. Awitin po natin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpagkailanman. Hallelujah. 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 Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpagkailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pwede po mabigay natin yung pinakamalakas na palakpak natin para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Sa iyo namin pinabalik, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal, pasalamat at lahat ng pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Amen. Sama-sama po natin ideklara nagmumula sa ating mga puso. Si Jesus ang aming Panginoon. Jesus ang aming Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Sige nga po, bigyan nga po muli natin ng pinakamalakas na palakpak ang Panginoon Diyos. Yes. Ayun po, maaraw na umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa testimony. Sino po yung anak ng Diyos na ayun po, si Tatay daw po. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Tatay. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat? Totoo po yun. Ako po ay magpapatotoo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ang mga pamilya ko po ay ligtas po. Ako po ay nauna na dahil kinakabahan po kasi pag may nauna ako ay nahihiya. Alam ko po lahat po tayo ay may mga patotoo. Bagamat yung mga ibang mga kapatid natin, nahihiyalaan po yan. Kasi lahat po tayo mga pinagpala. Iba-iba na po yung mga size na mga bewang nyo. Mga pinagpala na po tayong lahat. Mga nahihiyalaan po yan. Kaya po ako po isa po sa nahihiya. Pero tatapangan ko na po ang hiya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa pag-iingat niya na binigay niya sa pamilya ko. At ang patotoo ko po ay na-aksidente po yung mga aksidente na nangyari sa pamilya ko. Yung pong luma, ito po ay naganap ng 2000 pa ho. Ito po yung luma. Kami po ay biyahe at ako po ay papunta ng Manila po na
ano po ako ng prutas. Hinatid po ako ng asawa ko. Ang nangyari po, habang ako ay nag-aabang, meron pong motor na napakatulin. Nabunggo po sila. Tuwad po yung sidecar. Doon ko po nakikita yung kapangyarihan na pag-iingat. Sila po ay buhay. At yung anak ko, yung asawa ko ay buhay din. Bagamat may mga sugat. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po yung pangalawa. Yung pangalawa po ay sa motor din. Nabagga po yung truck. Yung aking si Rebecca at saka yung aking anak na bunso. Doon po makikita yung ng Panginoon, yung pag-iingat. Hindi po sila bagamat na wasak po yung motor, yung pong pamilya ko buhay. Doon po nakikita yung pag-iingat ng bagamat ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang dun sa pagpapala, kasi maraming pagpapala na okay, pero hindi lang sa pagpapala, kundi sa mga yung mga sakuna na dapat ipagpasalamat din, yung nakikita natin na ang Panginoon ay nag-iingat. Hindi po sila bagamat may mga sugat, pero buhay po. Hindi po katulad ng iba, pagka nalubak po may truck na durog. Kaya po kayo nagpapasalamat. Ito po yung bago. Pangalawang, siguro kahapon lang nung isang araw. Yung anak ko po Biyernes ata yun. Ito po, ba't di ka magpapasalamat sa Panginoon? Nalubak yung bata. Di bagsak. Ang pinagpapasalamat din, walang kasunod. Kasi marami pong nakikita ko ng pag nalubak may kasunod. Nasasagasaan. Bakit di po kayo magpapasalamat sa Panginoon? Buhay po yung anak ko. Bangot may sugat. Pero nakita, Panginoon kako, buhay. Kasi nung sila nabangga, sabi ko doon sa ospital, may patay ba? Buhay naman. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Kayo po, marami pong namamatay ngayon. Ika nga ni Pastor, iking-4 na segundo namamatay. Pero tayo, buhay tayo. Bakit di tayo magpapasalamat sa Panginoon? Salamat po sa Panginoon sa buhay na pinagkaloob mo at ikaw po ang kinakabahan po ako. Sa Panginoon, papurit, parangal, pasasalamat. Amen. Amen. Tunay nga po nagagabayan po tayo ni Lord na sa mga disgrasya po na nasa ating mundo. Ayun nga po, meron din po nakikita nun sa mga IG po na reels na mga na-aksidente po pero nakakaiwas po sila, tapos meron pong drawing na sinave po sila ni Lord. Ayun po. Sino pa po yung gusto pa pong magpasalamat? Ayun po, si tatay daw po. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni tatay. Praise God. Dito na lang. Magandang umaga po sa bawat isa. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Gusto ko lang po i-share yung goodness and faithfulness ni God sa buhay namin at sa buhay po ng bawat isa. Hindi siguro aksidente na kung bakit nandito ako. Talagang sinadya po na makasama kayo sa pagsamba sa Panginoon. Kasi yung iba yung presence ni God na nandito at overflowing blessing po na makita po yung mga kasama natin na dati pa. Yung mga po rito, hindi ko nakilala yung mga bata, anak-anakan ng mga kapatid natin. Yun nga, gusto ko lang po i-share kasi yung church na to, yung flashback lang po, konting flashback. Yung church na po to, binuo to. Alam ko kaya nabuo to with love ng pagmamahal. Kasi kinoconstruct to, nung time pa ni Pastor Rapi, pa siya? As in skeleton pa. Alala ko doon sa during that time, doon sa bakanting lote na ngayon ni Brother Noli, doon kami humahakot ng buwangin. At mano-mano po yun. Akyat mo mula doon. Graba, buwangin. Tapos may improvise na step na gano'n na plywood, akyat mo yan. And then, may naman, mga nanay naman, dito sa side na to, mga nagluluto yun. So, makikita mo yung kabutihan ng Panginoon Diyos kung paano pinagpala yung church na ito. Imagine nyo po talagang sobrang blessed. Makita mo yung ganito, tapos na yung church na dating ganon, yung pinagdaanan ng church na to, nag-umpisa sa maliit. At ngayon, makita mo na yung
ginawa ng Panginoon sa church na to. At yung mga anak po natin, yung mga anak po natin, di ba po, sobrang pinagpala ng Panginoon. Yung dalawang anak ko na may pamilya na, dito po dinedicate yun. Yung dalawang anak ko na ngayon ay may pamilya na rin. So, pinagpala po talaga yung church na to. Yung iniwan ni Pastor Rapi na ngayon po inaani na po natin. Yung legacy of faith and love na iniwan ni Pastor Rapi. Kaya every time makita ko yung church na to, unang papasok sa akin si Pastor Rapi Kasi hindi po lingid sa kaalaman niyo po na lagi po akong kasama ni Pastor Rapi kahit saan pumunta Minsan po aabot na kami ng gabi kasi mag-meet doon sa bishop, sa mga kapastoran. So sobrang blessed po, sobrang saya ko po sa mapapapala sa amin, sa pamilya ko, sa ating lahat, kung paano tayo i-bless ng Panginoon. Hindi lang sa material, sa physical, kundi sa spiritual, higit sa lahat spiritual. To God be the glory po. Maraming salamat po. Meron pa po bang magpapasalamat? Sige po, ako na po. Last na po ako. Ayan po, nagpupurit nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po, nung mga nakaraan po is hindi po ako nakaka-attend doon ng church. Tapos, ano po ako noon, parang nalalayo po na naman po ako kay Lord. Pero thank you po sa Lord, sa buhay po ni Ate Jana dahil si Ate Jana po yung naging daan po para ituloy ko po ulit yung mga nasimulan ko po na gawain kay Lord. Nagte-thank you din po ako kay Lord dahil sa patuloy po niyang biyaya po sa aming pamilya po. And ayan lang po, to God be the glory po. Sige po, tinatawagan ko na po yung magpe-pray sa ating tithes and love offering. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin pinasasalamatan sa araw na ito. Sa buhay at kalakasan na patuloy mo ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, Lord. Maraming salamat po sa blessings na patuloy naming natatanggap mula sa iyo, Lord. At ngayon po ay magbabalik kami ng aming ikapu, Panginoon, ng walang panghihinayang at hindi napipilitan. Lord, bukal po ito sa aming mga puso, Lord. At kundi tapat na nagbibigay sa iyo, Panginoon, dahil walang kapantay ang iyong pagmamahal sa amin. Tignan mo po ang aming mga puso, Panginoon. I-check mo po ito, Lord. At Lord, kayo na rin po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mga taong nagtatrabaho, Lord God, sa mga nagbi-business, Lord, na kayo po ang patuloy na magpalago ng kanilang negosyo at Lord sa mga students po na nag-aaral, na nagbibigay sa iyo, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom and knowledge. At sa mga naghahanap pa lang po ng trabaho, Lord, kayo po ang gumabay sa kanila. Lord, maraming salamat po sa provisions and pag-iingat mo, Lord God. Sa iyo na po namin binabalik ang pinakatas. Sa purit parangal, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Amen. Praise God. Magandang umaga po mga kapatid. Hello po. Good morning po. Amen. Praise God. So, salamat po sa Panginoon ano po. Kahit na yung iba sa atin nakakaranas ng baha, ay nakuha pa rin natin makadalo ano po. Alam ko meron sa ating mga kapatid na nakakaranas ng baha. Salamat po, naging maayos na yung ating panahon ano po. Tunay po na napakabuti ng Lord. Amen, praise God. So, yun po, si Parindong, welcome natin. Salamat kapatid. Nagpa-flashback nga si kapatid. Yung sinasabi niya kanina po, bali, kasama din ako nagbubuhat ng mga graba. Dito kami, nag-ano kami dyan mga kapatid. So, pinlashback lang ni Parindong na po, Brother Dong. Nung araw po yun, kumbaga, nung ginagawa ito, yung mga nanay natin nagluluto po doon, yung ibang mga tatay natin ay tumutulong po. Sama-sama sa pagtatayo po nito, kumbaga. Kaya nga napakabuti ng Panginoon. Amen. Na itayo po yung church. Na nagsimula po ito sa maliit na bahay parang kugon, parang ganun, maliit lang po. Tapos ngayon po, ito na, binilas na ng Lord. Yan po ay sama-samang tulong mga kapatid. Lahat po tayo bahagi po dito mga kapatid. Ang bawat isa, alam ng Panginoon, po, alam ng Lord na talagang ang bawat isa nagtulong-tulong po. Noon yung natatandaan ko nung nagbubuhat kami ng grab, pag uwi ko hindi na ako makausap sa hirap mga kapatid. Hindi ako makausap nung mga kabahay ko. Kumbaga sabi ko, trabahong piyong po sabi ko, hindi ko pala kaya yung ganun trabaho. Kasi bubuhatin yung graba. Graba tapos iakyat doon. Merong ganun May tungtungang ganun dito sa inalagay namin sa mixer. Hindi pwedeng tumigil yung mixer kasi buhos po yun Hindi pwedeng tumigil dahil maapektuhan yung epekto nung strength nung alam niya ng mga engineer natin. So ganun po, ganun kahirap mga kapatid. Pero yun po nakita naman natin kung anong ginawa ng Panginoon. So ngayon po ay it is a legacy na iniiwan sa atin di Pastor Rapi na naabutan natin, iiwanan natin sa mga susunod sa atin, mga kapatid. Kumbaga, isang Christian church na itinayo sa pamagitan ng sama-sama, pagtutulong-tulong, ng pagmamahal at malasakit, sakripisyo ng mga kapatid. Amen. Yung iba pong kapatid natin na sa ibang bansa, ang part po nila, nagpapadala sila naman ng mga finances. Sila naman po yung nagpipinance. Yung mga nandito naman, sila naman po yung tumutulong para maitayo po. Kaya po, ayan ngayon po nakita natin, may maiiwanan tayong legacy. Amen. Sa ating mga susunod po sa atin na ipinamana, kumbaga ay sabi nga ni Brother Dong, ay sinimulan ni Pastor Rapi po. Mula sa puso po ni Pastor Rapi. Ay tinutuloy natin ngayon, kumbaga sa atin ipinasa. Ngayon naman po, ay itutuloy-tuloy natin kung ano man yung pinapagawa ng Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanina habang nagsasalita si Parindong, talagang na-touch din ako dahil talaga pong noong mga panahon ngayon, talaga pong sama-sama tulong-tulong po pagtatayo. Praise God. So mamaya pagkatapos ng service ay
tawagan ko lang yung mga tatay natin. No po, meron tayong yung ating cell group special, mamaya natin gaganapin. Amen. Praise God, mga katatayan. So dito po tayo dahil di pwede doon sa lupa ni Brother Noel, hindi po pwede roon. Dito po tayo, sa left wing po tayo, mga tatay. Amen. So, sama-sama tayo parin dong, sama ka doon sa, sa ano natin, mga tatay natin. Amen. Praise God. Sama-sama po tayo magla-lunch. Amen. At papalakasan sa isa't isa. Praise God. So bago po sa salita ng Diyos ay welcome po natin yung ating mga bagong ngayon lang po nakadalo. Ano po? Sige po. Tawagin natin si Janet Monedero. Yan po ba si Monedero. Ito po tawagin natin. Praise God. Meron pa po ba na bago nating ngayon lang po nakadalo? Monedero na si nagsama po si Sir Camille Joy. Amen. Praise God. Meron pa po ba tayo? Sige po, tawagin po natin dito po sa harap. Amen. Praise God. Amen. Pangalan po nila, Christina po. Christina. Ano po ang apelyido? Ramos. Christina Ramos. Kayo po, Victoria Dison. Ang nagsama po si Sister Becky. Sister Becky. Amen. So, praise God. So, sa pong lahat ay tumayo at welcome natin. Amen, mga kapatid natin. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Welcome po, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Praise. Amen. Praise God. Sige po. So ready na po ba tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos? Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At atin pong basahin ng salita ng Diyos. Matatagpuan po sa unang aklat ng Biblia, Genesis chapter 3, verse 1 to 8. Praise God. So sabi po, amen. So, sige po, basahin po natin. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayo kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin
ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niyang na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Amen. Pagpalain na Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon sa patuloy po ng pag-iingat mo at paggabay sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa maayos na kalusugan po sa aming buhay, isang biyaya na kami ay magkaroon po at may pagpatuloy ang buhay na siyang pinahiram mo sa amin. Aming Ama, dakilang Diyos, salamat po kami ay nakasamba kaninang umaga. Salamat po sa iyo. Nakapagbigay kami ng papuri, paglawalhati sa iyong dakilang pangalan. Ngayon po, O Diyos, ay loobin mo po at marapatin mo, Panginoon, na kami po ay sama-sama na makisalo sa iyong salita sa umagang ito. Humihingi kami, Panginoon, ng tulong po sa iyo na amin pong maunawaan ang iyong salita na ngayon po ay aming pagbubulay-bulayan at pag-aaralan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang sumama sa amin at ituro mo po yung mensahe na nais mong ibigay po sa amin ngayong pong araw na ito. Hinihiling po namin, O Diyos, masagana ka pong kumilos sa amin, O God, at patuloy na bigyan mo kami ng karunungan na nagbubuhat po sa iyo upang makita po namin at maunawaan ang mensahe na nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. At tunay po na mailagay namin sa aming puso at ito ay magkaroon ng tumubo, lumago at magkaroon ng bunga sa aming buhay. Ayun yung salita, Panginoon. Salamat po sa iyo. Tunay po, Ama, na pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga oras na ito sa pag-aaral po ng iyong salita at aming hinihiling na ikaw po ang manguna, ikaw po ang magpala sa aming gagawing pag-aaral sa iyong salita, O God. Salamat po. Ito po ay aming sama-samang dalangin sa pangalan po, Ama, ng ngayon na si Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So ngayon po ay ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ay beware of deception. No, beware of deception. Ibig sabihin, mag-ingat sa panlilinlang. Amen. So kumbaga yan yung inaano ng kaaway. Kung napapansin nyo, kakaiba na talaga yung panahon natin ngayon. Bagamat sa ibang lugar po ay napakadami ng mga nagaganap, lumilindol, ganyan, lumindol sa Colombia, lumindol sa Indonesia po. Malalakas talaga pong devastating. At sa atin naman bumabaha, no po, makita niyo po, iba na talaga yung panahon. So ang kalumpit ay nilagay sa state of calamity. Kasi sabi nga is 29, lahat ng barangay ay apektado ng baha. Nakita naman natin, kapatid. Pero salamat sa biyaya ng Diyos ay dito po ay tuyo sa lugar natin. Praise God. At mayroon din ako nakikita na nagugulat talaga ako kasi pag nakikita ko yung mga tinitingnan ko doon sa YouTube, yung iba, di ko alam kung ito ay legit, no po. Kasi kailangan i-verify pa rin. May mga tao na ngayon na tumatanggap ng tatak ni Satan na ewan ko kung nakita niyo yung mga kapatid. Yung may nag-send sa group chat ng mga tatay. Yung tatak po ni Satan, baligtad na cross nilalagay sa noo. Ay ibig sabihin po ng baligtad na cross, yung pinapawalang bisa nila yung baptism na tinanggap nila sa Panginoon. Kaya po baligtad na cross, ito po ay simbolo
na binabaligtad nila yung katotohanan. So, tinatanggap nila yung tatak. Kumbaga, ito ay tatak ng dyablo, tinatanggap nila sa kanilang buhay. Ako nga nagugulat ako. Sabi ko, garapala na talaga itong mga taong ito. So, at sa ibang bansa naman, ay bawal na mangaral salita ng Diyos. Bawal na. Pag nagsalita, doon sa street, nangaral ka, huliin ka ng pulis. Yan po, no? So, yung mauunlad na bansa ay nagkakaroon ng mga pagkilos na ganon. Kasi iyan talaga yung ni Satan na unti-unting pigilin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo po, habang may pagkakataon pa at habang pinapayagang pa tayo ay gawin natin, samantalahin natin ang pagkakataon na mangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi iba na po talaga ang panahon ngayon. Hindi na biro-biro itong nangyayari na ito. Kaya po, ang Panginoon ay malapit na po siyang dumating, mga kapatid. Maghanda po tayo at yung ating kasigasigan, yung ating pagiging mainit sa Panginoon ay yan po natin, no? Ibalik natin, mga kapatid. Kasi mahirap po na maiwanan tayo, mga kapatid. Dahil in any moment na pag dumating ang Panginoon, no po, yun po yung tinatawag na rapture, pagdagit, kukunin yung mga mananampalataya. Kukunin po. At yung mga hindi sila handa ay maiiwan sila. No, so pagka po ganun na nangyari ay magkakaroon ng great tribulation, sinasabi. Great tribulation. Na hindi pa nangyari, hindi pa naranasan ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya po ito'y pinapaalala sa atin na mensahe ng Panginoon na ibalik natin yung ating init sa Panginoon. Na po. At makasama tayo doon sa tinatawag na rapture. Kasi pag naiwan po ay napaka bigat nung mangyayari, no po. Tribulation, kumbaga hindi pa naranasan ng sanlibutan. Hinahanda na, kumbaga yan na nangyayari. Double time na, triple time na si Satan, na matindi na yung pagkilos niya sa ibang mga bansa. Ngayon sa atin po ay bilang mga anak ng Diyos ay kumilos na rin tayo para ipangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid, habang may pagkakataon pa sa ating ginagalawan. Praise God. So beware of deception, no? Yung panlililang ng kaaway. Yan po, ingatan, mag-ingat po tayo. Maraming panliling lang na ginagawa ang kaaway natin. Enemy's strategies in deceiving. Ito po, no, pag-aralan natin, paano ba ang mga strategy ng kaaway para iligaw kahit na mga Kristiyano? So unang-una po ay number 1, he will communicate and pretend to be a companion. Yan ang unang-una niyang strategy. Strategy number 1, he will communicate and pretend to be a companion. Makikipag-usap siya at magkukunwari siya na kakampi natin, kasangga natin. Magkukunwari siya. Kumbaga, kukunin niya yung loob natin at papalitawin niya na siya'y kakampi, siya'y kasangga. No, yun yung unang step na gagawin niya para makalapit sa atin. Amen. So, yung strategy ng kaaway. Sa verse 1 ng Genesis chapter 3 ay sinabi dito, maobserbahan yung mga kapatid, nung hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan, maobserbahan ninyo, yung ahas dito nagsasalita. Nagsasalita po. Ito, kausap nga siya ni Eva, at saka hindi siya nakakatakot nung araw. I believe na maganda siya. I believe na, kasi hindi siya kakausapin ni Eva kung ganyan ang itsura niya ngayon. Baka tumakbo baka kumaripas ang takbo si Eva pagka ganyan. Di ba ganyan? Nakita, gumagapang. Hindi po. Yung araw, hindi po ganun yung ahas. Iba siya.
No? At nagsasalita. Tingnan niyo po, sabi niya, did God tell you not to eat fruit from any tree in the garden? So sabi niya, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng anumang prutas doon sa halamanan? Kumbaga ay, dito, nagpapanggap siya, nakakampi siya, kasangga. Yan, yun ang unang-una niyang step, mga kapatid. So, yun po, no? Pangalawa, pangalawa, pagka yung step 1 ay nakapasa siya doon sa step 1, step 2 na siya. Enemy, so yung pandaraya na kanyang gagawin sa atin ay pangalawa po na step niya ay he brings confusion, mga kapatid. Yan yung pangalawang gagawin niya. Maglalagay na siya ngayon ng sa atin, ng confusion. Yung paglilituhin tayo. Lilituhin tayo. Kagaya nga nung napanood ko, kumbaga, ang tao talaga lito-lito na tinatanggap na yung tatak ni Satan, baligtad na cross. Kapatid. Kaya po nakakalungkot. So, pangalawa po, he brings confusion. Maglalagay na siya ng mga panlito. Kaya sabi niya doon sa verse 4, Genesis chapter 3. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Yan, hindi kayo mamamatay. Sabi nung ahas, mga kapatid. Kumbaga, yung sinabi ng Panginoon kay Adan, nung una, si Adan kasi ang kausap, binigyan ng instruction ng Panginoon. I'm sure na naituri ni Adan kay Eva. No? Ay, binabaligtad na ngayon ng kaaway. Binabaligtad na niya. Kaya sabi niya, hindi totoo na mamamatay kayo. Sabi gano'n, hindi yan totoo. Okay, nagbibigay na siya ng kalituhan, nililito na niya. Kumbaga, nakuha po ba natin, mga kapatid? So, he brings confusion. Yan po. Pangatlo, na strategy para tayo mailigaw. No? Pangatlo po, ang gagawin niya, he convinces with lies. Ayan na. Maglalagay na siya ng mga kasinungalingan. Unti-unti na niyang papasinungalingan yung salita ng Diyos. Unti-unti na. No? Kaya sa verse 5 sa Genesis chapter 3, sabing gano'n. So yung ahas pa rin nagsasalita dito, mga kapatid. Sabing gano'n, sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Okay, so yan na po. He convinces with lies. Mga kasinungalingan na yung sasabihin sa iyo. Binabaligtad na niya, pinapasinungalingan niya kung ano yung sinabi ng Diyos. Babaligtarin na niya. Kumbaga, yung alam natin na salita ng Diyos, babaligtarin na niya yan. Unti-unti. Unti-unti. Ngayon, kaya, tingnan niyo po, may mga kapatid, nandiyan po ba kayo? He convinces with lies. Mga kasinungalingan na yung sasabihin niya. Amen. So, kaya ngayon, ito po, step number 4 na, yung strategy para tayo maligaw. Ay, ang pang-apat po na step is yung actual temptation na. He will trap you to temptation. So pagka nakatapos siya at nakapasa siya doon sa step 1, no? Ay sa step 2 nakapasa siya, sa step 3 ay nandito na step 4, the last stage. Na kung saan ay yung actual temptation na po. Ito na yung verse 6. Sinasabing ganon. So sabi, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Tingnan niyo po, unti-unti napaniwala niya si Eva. Nakuha niya yung loob ni Eva. Kasi ilan naman yung una kukuhanin yung loob. Tapos unti-unti nababalaktutin yung katotohanan. Unti-unti maglalagay siya ng mga kasinungalingan, partly true, partly false, no? Kalahati tama, kalahati mali. Kumbaga, pero pag tutuusin mo, mali talaga. Kumbaga, pero pag hindi napansin ni Eva. At ano po nangyari? Sabing ganyan, tingnan niyo po. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Ano po nangyari? Yung bungang kahoy na pinagbawal ng Diyos, ang tingin ni Eva napakaganda.
Bakit? Bakit ganun tingin? Kasi, nakuha niya yung na in-entertain yung dikta ng kaaway. Hanggang sa hindi na niya napansin na binabaligtad na ng kaaway kung ano yung sinabi ng Diyos. At ngayon ay baligtad na. Kumbaga, pasok na kay Eva. Kaya tingnan niyo po, sabi niyang ganon, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Ibig sabihin na, yung kanyang mata ay talagang nakita, naakit na sobra na si Eva. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. So, nagsimula sa mata, napakaganda, sabi gano'n ni Eva. Tapos, masarap kainin niya, napakasarap siguro niyan. Amen, ayun Tapos naisip din niya, nakahanga-hanga. So, nakita ng mata. Amen. At ano nangyari? Naglasa na masarap kainin at pumasok sa kaisipan na tama lang, siguro mapakaganda na maging marunong ako. Na magiging para akong Diyos. Kumbaga ay, tingnan niyo po mga kapatid, na lahat ng mga pinasok na idea ni Satan, kay Eva, tinanggap lahat ni Eva. At ano nangyari? So ganyan po nangyari, kaya't ano nangyari? Pumitas siya, pumitas na. Okay, pumitas at kinain niya. And then ano pa nangyari? Binigay niya yung asawa niya. Kumain din. Amen. So, kaya ano po nangyari? Nahulog sila sa temptation, bumagsak. Amen, mga kapatid. Yan siya po ba kayo? Amen. Hello po. Ano po nangyari? Bumagsak sa kasalanan, bumagsak na. Kumbaga, nahulog sa tukso. Nahulog, kumbaga. Amen. So, ito po, sin came follows by. Ito na, pumasok na yung kasalanan. Ano nangyari? Guilt, fear, worries, and shame. Genesis 3:9-13, titingnan natin yan. So, nung nahulog sa temptation, ano po nangyari? Guilt, fear, worries, and shame. Pumasok na. Pumasok yung kasalanan, bumagsak sa na-commit yung temptation, nahulog sa kasalanan, yung nagkaroon ng guilt, nagkaroon ng fear, yung guilt, yung pagkatakot, yung pangamba, at yung kahihiyan. Ayun na, mga kapatid. And then the rest, consequences, mga bunga na. Makita po natin mamaya, isa-isahin natin to. Tingnan muna natin yung mga kapatid. Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. So kuhanin po natin, kasi mahalaga yung Tingnan natin yung mga sumunod na talata. Genesis chapter verse 9-13. Sabing ganon, ngunit tinawag niya ang lalaki, ito po yung ang God na po ito. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Tinatanong niya si Adan. Amen, si Adan na kumbaga ay, ang God na po ang nagsasalita dito. Verse 10, sumagot si Adan, sabing ganon, natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Hello mga kapatid. Ang sabi ng God sa nung naglalakad siya doon sa halamanan, mga kapatid, yung God po, nung pong panahon na yun kasi, buo yung fellowship nila, ang God ay pumupunta doon sa Garden of Eden. Nagpe-fellowship sila, kasama ni Adan, ni Eva, kasama ang God. Face to face, mga kapatid. Hindi sila natatakot. No? Ngayon pong bumagsak sa kasalanan, natakot na. Bakit? Pansinin niyo po, pag ang isang tao nakagawa ng kasalanan, papasok na yung takot sa kanya. Ano pa? Magtatago siya. Ikakailan niya yan, tatakpan niya yan. Ganyan ang tendency. No, tingnan niyo po. Kaya ano sabi? Ang sabi ni Adan, sabi ng God, Adan, nasaan ka? Sabi gano'n. Ito mga kapatid, hindi po, kasi ang unang dating parang hindi alam ng Diyos Alam po, alam ng God. Alam yan Kumbaga, God is an all-knowing po. Alam to ng Diyos. Kaya lang, tinitingnan niya kung ano yung gagawin ni Adan, no? Hindi dahil sa hindi alam ng God, alam niya po. Kaya lang,
Kumbaga, parang sinasabi ng God, Adan, nasaan ka? Nasa kalooban pa ba? Ikaw, kumbaga, nando ka pa ba sa kalooban ko? Kumbaga, parang ganun. Parang ganun tinatanong ng God. Baga, hinuhuli niya si Adan. Ano pong reaksyon ni Adan? Tingnan niyo po. Natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Okay? Nagtago. At sabi niya, siya'y hubad. Mga kapatid, nung hindi pa nagkakasala, they enjoy fellowship. They love fellowship with God. No? Na-enjoy niya yun. Pero nung magkasala, anong nangyari? Nagtago. Amen? Nagtago si Adan. Sabi ganun. Natakot po ako. Nung marinig kong nasa halamanan kayo, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Verse 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabing hubad ka? Sabi gano'n. Bakit kumain ka ba ng buong pinagbabawal ko? Mga kapatid, ito parang sa biglang tingin, parang di alam ng Diyos. Alam mga kapatid, alam, He's an all-knowing God. No? Alam niya yan. Kumbaga sinusubok lang niya si Adan, ano ang reaksyon o tugon ni Adan. Sabing gano'n ng God, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Sabing gano'n, bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Amen. Tingnan niyo po. Amen. So ito ay pagtatanong na hindi na ibig sabihin hindi niya alam. Alam niya, kaya lang parang sinasabi ng God, parang sinasabi niya, Adan, bakit ka sumuway? Bakit mo kinain yung pinagbabawal ko na prutas? Parang gano'n lang po yan. Amen. So tingnan niyo po sa mga sumusunod na pangyayari. Dito magugulat kayo mga kapatid. Tingnan niyo po. Verse 12. Anong sagot ni Adan? Nang tinatanong ng Lord, ang sabi, bakit? Kumain ka ba? Yung pinagbabawal kong prutas. Ano sagot ni Adan? Tingnan niyo po. Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay niyo sa akin. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano ginawa niya? Nanisi na. Sinisi niya si Eva. Amen? Ano sabi niya? Kasi po, pinakain ako ng babae. Ibinigay niyo sa akin. No, tinuro na niya si ano ginawa? Nung verse 13, ang sabing ganon. Hinarap ng Diyos yung babae, si Eva. Ang sabing ganon, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng panong Yahweh sa babae. Anong sagot ni Eva? Tingnan niyo po. Magugulat kayo. Tingnan niyo mga kapatid. Mangyari po, inilin lang ako ng ahas. Ano ginawa ni Eva? Tinuro ni Eva yung ahas. Amen? Tingnan niyo po, si Adan, nung kinumpronta ng God, tinuro niya si Eva. Kasi po, si Eva, anong nangyari? Hinarap ng Diyos si Eva. Bakit mo ginawa yun? Anong ginawa ni Eva? Tinuro ni Eva yung ahas, mga kapatid. Hello, nandiyan po ba kayo? Kawawa yung ahas. Bakit? Wala na siyang maituturo. Wala na. Kasi nasyan na yung pero kung may maituturo siya, magtuturo din yun. Nakuha po ba natin? Nagtuturoan na. Tingnan niyo po, ito yung isa sa mga pinag-aaralan din namin ng Huwebes Yung nagtuturoan, nagsisisihan. Mga kapatid, paano ba yung gesture ng pagtuturo? Paano ba? Di ba ganyan, di ba? Ganyan. Di ba? May nagtuturo ba ng ganyan? Alam naman, di ba? Di ba ganyan ang pagtuturo, mga kapatid? Ganyan, di ba? Di ba ganyan, di ba? Magturo po kayo. Sige, i-gesture po nyo. Sige po. Ganyan, sige po. Sige po, mag-ano kayo? Turo. Ano niya obserbahan nyo, mga kapatid? Pagka nagturo kayo, ano yung obserbahan nyo? Dalawa nakaturo doon sa tinuturo nyo. Di po ba? Yung tatlo, nakaturo sa'yo. Di ba? Magturo ka. Tatlo nakaturo sa iyo. Dalawa lang ngayon nandoon sa Di ba? Amen po mga kapatid. Pero yun ang ginawa nila. Actually, yun din ang ginagawa natin. Pagka meron tayong mailusot natin yung sarili natin, magtuturo tayo. Di po ba? Kasi po Di ba? Ganyan Mga kapatid, pag nagturo ka, 3 daliri nakaturo sa iyo. Amen mga kapatid? 3 nakaturo sa iyo, yung dalawa lang sa kanya. Amen? Hello mga kapatid. Ano pa ibig sabihin nito?
Huwag tayong magturuan. Huwag tayong manisi ng iba. Yun po yung lesson dyan. Huwag kang manisi ng iba. Aminin mo, Panginoon, nagkasala ako, patawarin mo ako, Panginoon. Aminin mo. Huwag mong ipasa sa iba yung blame. Kasi ang tendency sa atin, ipinapasa natin sa iba. Mailigtas lang natin yung sarili natin. Hello po mga kapatid. Ganyan ang ginawa ni Adan eh. Nililigtas niya yung sarili niya. Panginoon, kasi po yung si Eva eh. Amen? Si Eva, ano ginawa ni Eva? Kasi po yung ahas. Kawawa yung ahas. Wala nang maituro. Pero mga kapatid, kung yung may maituturo yung ahas, magtuturo yan. Kaya lang, wala na siyang maituturo talaga eh. Amen? Hello po. Mga kapatid, yung lesson po dito, wag kang magturo. Wag kang manisi ng iba. Amen? Ang solusyon po dyan, mga kapatid, is aminin, Lord, may parte ko, nagkamali din ako, patawarin mo ako, Panginoon. Yun yung tama po dyan. Aminin natin. Huwag mong ipasa sa iba. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Meron din akong parte. Nagkasala yung kapatid, pero ako din, meron din akong kasalanan. Yun po yung right, yun yung tama, mga kapatid. Na yun ang gusto ng Diyos. Huwag kang magturo. Huwag kang magturo kasi pag nagturo ka, pag nanisi ka ng iba, parang sinisisi mo rin yung sarili mo. Hello mga kapatid? Hello, nakuha po ba natin yung lesson? Huwag tayong magturo, huwag tayong manisi ng iba. No? Kung hindi, ano yun natin? Lord, patawarin mo ako, kasama ako, nagkamali rin ako, patawad Panginoon. Yun po, bilang mga Kristiyano. Amen? Pagka po kasi ganoon, mapuputol na. Mapuputol na. Talagang kumbaga, kasi pag habang nagtuturo ka at nililigtas mo yung sarili mo, pahaba ng pahaba yan. Marami na i-involve. No? Pero pag inamin mo, Lord, patawarin mo kung nagkasala ako. Putol na. Amen? Putol na doon. Kumbaga, makukuha na natin yung forgiveness. Papatawarin na tayo ng Diyos. Amen? Pero habang nagtuturo ka, nililipat mo yung blame sa iba. Kasi ganyan ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Yan po yung kalakaran natin. Nagtuturo tayo. No? So huwag tayong magturo, mga kapatid. Sabi nga sa DCIS, akuin mo na. Akuin mo na, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Kasama ako. Hindi ko nabantayan, Panginoon. Amen. Iyon ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ito po, tingnan natin. Hello mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Ito yung consequences. Tingnan nyo po. Consequences, mga bunga, mga resulta ng pagsuway at ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Amen. So, si Eva at si Adan muna. Genesis 3:14-19, mga kapatid. Ano nangyari? Kung babasahin natin yung 3 verses 14-19, mga kapatid. Hello po. Amen. Ay makita natin doon. So nahulog sa tukso. Yes, nahulog. Ano nangyari? Pumasok ang kasalanan. Amen? Pumasok ang kasalanan. Nahulog sa tukso, pumasok ang kasalanan. Ano nangyari? Nung pumasok ang kasalanan, ano nangyari? Pumasok ang kamatayan, mga kapatid. Pumasok ang kamatayan. Before, hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan, kung mababasa niyo po ang Bible, umabot ng mahigit 900 years si Eva at si Adan. Mga kapatid, kung hindi kumain si Eva at si Adan nung pinagbabawal ng prutas, hanggang ngayon po buhay si Eva at si Adan, mga kapatid. Totoo yung sinasabi ng Panginoon. Nung kumain sila ng pinagbabawal ng prutas, namatay sila. Ang unang namatay, spiritual. Amen, spiritual. Naputol yung relasyon. Amen. At then, sumunod na yung physical. Mahigit 900 years namatay si Eva at si Adan. Amen, mga kapatid. Kung hindi sila nahulog sa ay hindi papasok yung kamatayan. Pero dahil nahulog sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Namatay sila. Amen? Ano nangyari po? Namatay sila. Sumunod, ano pa? Nasira ang relasyon sa Diyos. Nasira. Nung hindi sila nagkakasala, they enjoy fellowship, they enjoy yung kumpanyo ng God. Minsan pagka ang Panginoon lilipot doon sa garden, mag-uusap sila, merong communication, merong face to face nakakausap nila ang God, mga kapatid.
Nung pumasok yung kamatayan, pumasok ang kasalanan, anong nangyari? Nasira yung relasyon. Wala na yung presensya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Bakit? Kasi pinutol dahil ng kasalanan. Yung talaga, kumbaga, yung relasyon ay naputol. Si Eva at si Adan, naputol yung relasyon dahil doon sa kasalanan na ginawa ng mag-asawang ito. Nasira yung relasyon. Amen. Ano po nangyari? Sumunod, ano nangyari? Pinalayas sila sa paraiso. Pinalayas. Before, nung hindi sila nagkakasala, mga kapatid, napakasarap ng buhay ni Eva at ni Adan. Bakit? Kasi yung mga punong kahit puno, tubo lang ng tubo. Hindi sila nagtatanim. Imagine niyo mga kapatid, kung gusto nila kumain, pipitas lang sila. Napakasarap ng buhay nila doon sa paraiso. Pag gusto nila kumain, pipitas lang sila. Kasi sabi ng God, pwera lang doon sa isa, wag kayong kakain noon. Bawal, sabi ng God. Amen? Bawal. Ginawa nila. So, yung nangyari, pinalaya sila sa paraiso. Ano nangyari po? Kaya nung pinalaya sila sa paraiso, mga kapatid, pag gustong kumain ni Eva at ni Adan, magtrabaho sila. Hindi na sila, wala nang tutubong punong kahoy, wala na. Putol na kasi Wala na, dahil pumasok na yung kasalanan, pumasok na yung sumpa, pati doon sa kalupaan, pumasok na. Wala nang tutubong punong kahoy, wala na. Ano tutubo? Tinik na, dawag na tutubo. Kasi sinumpa kasama na nasumpa ang lupa. Nung araw nung hindi sinusumpa, mga kapatid, ang lupa, tumutubo yung punong kahoy. Mga prutas, sawa-sawa si Eva at si Adan, kain lang sila ng kain. Amen? Napakasarap ng buhay nila, pero nagkasala, pinalaya sa paraiso. Kung gusto nilang kumain, magtanim sila, magpatulo sila ng pawis, magbungkal sila ng lupa. May kung gusto nilang kumain. At ano nangyari? Naging mahirap ang buhay nila. Yes. Naging mahirap ang buhay ng mag-asawang ito. Mga kapatid, lesson learned po sa atin, pagka nahuhulog tayo sa tukso, sa kasalanan, mga kapatid, nagiging mahirap ang buhay ng mga Kristiyano. Bakit? Nawawala yung relasyon sa yung joy of salvation, yung sinasabi ni King David. Lord, restore to me the joy of my salvation. Nung nagkasala si David sa Diyos, mga kapatid, nawala yung joy of salvation. Nawala yung kapayapaan, yung kagalakan, nawala sa kanya. Nawala. Bakit? Pumasok yung kasalanan. Anong nangyari? Nangalo niya si David. No? Nangalo niya. Nakita niya dito topic namin nung Sabado naman. Kaya nga po pinag-uugnay-ugnay ko. Sabi ko magkaka-relate talaga. Yung pinag-aralan namin ng Huwebes yung pinag-aralan ng Sabado. Ugnay-ugnay. Si Haring Solomon ganun din. Bumagsak si Haring Solomon. Bakit? Kasi ang dami niyang naging asawa. Ang God, winaringan na siya ng God. Sabi ng Lord, Solomon, pagsisihan mo yung kasalanan mo at magbalik loob ka sa akin. Hindi nakinig si Haring Solomon. No? Hindi nakinig. Si Haring David, salamat nakinig. Pero nakita naman natin yung resulta, mga kapatid. Inani ni David yung resulta. Dahil sa kanyang kasalanan na ginawa, nangyari, na-divide yung family, may nagrebelding anak, no? Yung isa niyang anak ay nagahasa, yung isa niyang anak ay kinuha yung kanyang trono, pinaalaya sa trono si David. Pero pinatawad siya ng God, kaya lang mga consequences po yun. Amen? So, tingnan po natin. Kaya po, kaya po tayo, mga kapatid, lumayo tayo sa tukso, no? Lumayo po tayo. Kasi, pag nahulog tayo sa tukso, dadanas tayo ng kutakot-takot na consequences. Bunga, mahirap po, sa totoo lang. Sa totoo lang. Praise God. So, sa ahas naman, tingnan natin, mga kapatid. Nandiyan po ba kayo? Sa ahas naman, ito naman, tingnan niyo po yung bunga. Ano nangyari? Pinarusahan ng Diyos yung ahas. Doon na lang po nyo tingnan sa bahay, verse 14 to 19, doon nakalagay po yan, Genesis. Ano nangyari? Pinusahan ng Diyos, alikabok ang magiging pagkain. Amen? So sabi ng God, dahil ikaw, ahas,
Ngayon, ang pagkain mo, alikabok na lang. Amen. Before, hindi yun ang pagkain ng ahas. Would you believe na before, nung bago ay hindi yun ang pagkain ng ahas? Iba. Pero sabi nung sinumpa siya ng God, ngayon, dahil sa ginawa mo, nagpagamit ka kay Satan, ikaw ngayon, alikabok na ngayon magiging pagkain mo. Yun po. Kaya ngayon po, would you believe na yung ahas pala, alikabok lang yung pagkain niya? Yun lang pala pagkain niya. Ano pa? Sabi ng God niya, mula ngayon, gagapang ka sa lupa. Before, mga kapatid, hindi ganoon. Would you believe na yung ahas nung araw, hindi gumagapang? Nung hindi pa nagkakasala, hindi siya, iba ngayon kasi, nakita natin gumagapang sila kasi sinumpa sila. Then, kasi naging dahilan para magkasala, bumagsak sa kasalanan si Eva at si Adan. Pero noon, hindi siya gumagapang. Mga kapatid, I believe na nung araw, may kamayat pa yan. May kamayat pa yung ahas, nung araw yon. Ngayon iba na. Dahil sinumpa sila na God. Ano nangyari? Naging magkaaway na sila ng tao. Nung araw, nung hindi pa nagkakasala, pansinin niyo po, nag-uusap si Eva at saka yung ahas. Nag-uusap. Ibig sabihin, hindi sila magkaaway. Nakuha po ba nyo? Hindi sila magkaaway, nag-uusap sila. Ibig sabihin, maganda yung ahas. Nakakawiling kausap. Ngayon po, ano mangyayari? Pag nakakita tayo ng ahas, ano mangyayari? Pag nakakita tayo ng ahas, tatakbo na tayo. Hindi po ba? Sino yung hindi takot sa ahas? Ako, takot ako sa ahas Pag nakakita ko niyan, nangingilabot ako sa takot. Kukuha ko ng pambambo, mabambuhin ko. Bakit? Kasi yun talaga, nagkaaway na Naging magkaaway. Amen? Hello mga kapatid. Nandiyan po ba kayo? Kaya nagkaganon, naging bahagi ng sumpa. Amen? Yun yung consequences na inanay nila. Praise God. So, mabahaba pa rin naman yun. Praise God. So, there are 3 things used by the enemies in deception that convince Eve. Tatlong hakbang yung ginawa ng kaaway para mailigaw si Eva. Matukso si Eva at bumagsak sa tukso. Ano po? Genesis 3:6, doon nakalagay yan, mga kapatid. Ano po yan? 3. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. 3 po yan. At hanggang ngayon, iyan pa rin yung ginagamit ni Satan para tayo ay dayain, mga kapatid. 3 pa rin yan. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Tingnan niyo po, paano pumasok yung lust of the eyes? Doon nakalagay lahat sa Genesis 3:6. Doon sabi gano'n, the woman stared at the fruit, it looked beautiful. Sa una, yung mata, sabi ni Eva, napakaganda ng prutas, yung mata. Lust of the eyes, nagkaroon ng pagnanasa yung kanyang mata. Ano po? And then paano pumasok yung lust of the flesh? Gusto niya tikman. Kasi sa kanyang pananaw, napakasarap. Sarap siguro niya, sabing gano'n ni Eva. Lust of the flesh. Amen? Gusto niyang matikman. Amen? And then pride of life. Paano pumasok yung pride of life? She wanted the wisdom that it would be give her. Gusto niya na maging marunong, gusto niya maging parang Diyos. Kaya po yan, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, mga kapatid. Hanggang ngayon, iyan pa rin ang ginagamit ni Satan para tayo ihulog sa kasalanan, mga kapatid. Iyan pa rin. Kaya lang, hindi na siya gagamit ang ahas. Bakit? Hindi na kasi effective. Hindi na gagamit si Satan ng ahas. Kasi pag nakakita tayo ng ahas, tatakbo na tayo. Kaya hindi na. Pero ito pa rin, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sabi ni Apostol Juan, 1 John 2:16, sabi ganon, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world, mga kapatid. Sabi gano'n, yung mga nasa sanlibutan, yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, and the pride of life, hindi yung galing sa Ama, sabi ng 1 John 2:16, but from the world. Yan ay sa mundo.
The same technique, mga kapatid, Satan uses. Iyan pa rin. Iyan pa rin. Kahit sa ating panahon ngayon, iyan pa rin ang gagamit. Iyan pa rin ang ginagamit ni Satan para tayo ihulog sa kasalanan. The lust of the flesh, pagnanasa ng laman. The lust of the eyes, pagnanasa ng mga mata. The pride of life, pagmamalaki sa buhay na ito. Iyan pa rin, mga kapatid. Hello po, mga kapatid. Nasa po ba kayo? Praise God. Tingnan nga natin, ano ba yan? Iyan pa rin. Lust of the flesh, pagbibigay kasiyahan sa laman. Tingnan niyo po, yung kalibugan, kahalayan, paglalasing, iyan po yan. Walang talo sa pagsasaya. Nakalagay po yan sa Galatians 5:19-21. Doon nakalagay yan. Lahat ng mga lust of the flesh, doon nakalagay yan. Galatians 5:19-21. Kumuha lang ako ng ilan. Po, yan, lust of the flesh. Lust of the eyes, ano yan? May mahalay na pagtingin sa isang babae. Kapag ka tumingin ka ng may mahalay na pagtingin sa isang babae, lust of the flesh. Nagnanasa ka sa pamagitan na yung mata. Amen? Panonood ng mga malasawang panoorin. Pag nanonood ka ng mga malalasawang panoorin, pumapasok yan, lust of the eyes. Pasok yan, mga kapatid. Kaya nga po, masyadong delikado yung mga cellphone natin. Kasi pag nanonood ka, biglang may lilitaw dyan, mga kapatid. Mahuhok na tayo. Kaya po ako pag nagbabasa ako ng Bible, hanggat maaari, ayokong gamitin yung cellphone. Bagamat may cellphone, meron itong Bible nakalagay. Gusto ko yung hardbound. Babasa ako ng talagang Kasi po, talaga pong ginagamit ng kaaway yung cellphone na yan. Amen? So, lust of the eyes. May mahalay na pagtingin sa isang babae, pananood ng mga malasawang panoorin, mga kapatid. Amen? So, iwasan po natin yan. May pagnanasa na mapasa yung isang bagay. Lust of the eyes. Amen? Pride of life. Paano papasok sa atin yung pride of life? Ganito yan eh. Gusto mo angat ka kaysa sa iba. Amen? Gusto mo mas malaki yung bahay mo kaysa sa iba. Gusto mo mas maganda yung sasakyan mo kaysa sa iba. Gusto mo mas marami pag-aari mo kaysa iba. Mga kapatid, i-remind ko lang po, hindi naman masama magkaroon ng malaking bahay. Hindi naman masama yun. Hindi rin masama magkaroon ng magandang sasakyan. Hindi rin masama yun. Ang magiging masama, pagka yung nasa puso mo na, Lord, pag nasa puso mo na, mas maganda yung sasakyan ko kaysa doon sa Kanya. Yun na yun. Pride of life na yan, kapatid. No, hindi masama magkaroon ng magandang sasakyan. Pero kapag na doon sa loob mo na, mas bigatin yung sasakyan ko kaysa sa Kanya. Pagka ganun na, yun na nagiging masama. Pride of life na yan, kapatid. Hindi masama yung mga biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Pero kapag ayan ay merong kayabangan na sa buhay mo, nagyayabang ka na, mas maganda yung bahay ko kaysa sa Kanya. Mas maganda yung sasakyan ko kaysa sa Kanya. Mas marami akong pera kaysa sa Kanya, mga kapatid. Yun na yun. The pride of life na yan. Wala namang problema pag binigyan ka ng Diyos ng maraming pera. Walang problema. Blessing nga yun eh. Pero sa puso mo, dapat, Lord, salamat sa mga blessing na ito. Salamat. Huwag may compare na, Lord, mas marami akong pera kaysa sa kanila. Diba? Kayabangan na yun, kapatid. Nakuha po ba natin? Hello po? Kayabangan na yan. Pero hindi po masama yung mga bagay na yun. Kaya lang, dapat yung puso mo bago. Dapat, Lord, salamat, Panginoon. Binigay mo sa akin yung mga bagay na ito. Magagamit ko sa pagbibigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Dapat ganon. Amen? Dapat ganon. Praise God. Pero kapag yung sinasabi mong angat ka sa iba, yun na po, pride of life na po yan, kapatid. Pagsisiyan na po natin. Amen. Kayabangan na po papasok. Praise God. Mas mahuhook tayo dyan. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Hello mga kapatid. Praise God. Sana po may nakukuha tayo. Amen. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise God. Amen. Tuloy po tayo mga kapatid. So ano po yung other observations? Si Adan, who did that nothing and tolerated the sin, no? Wala siyang ginawa. Nakita na niya na nakipag-compromise na si Eva, no po?
nakita niya na nahuhulog na sa tukso, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Ano pa ang ginawa niya? Tinolerate niya. Amen. Mga kapatid, pagka po gano'n nakikita na natin, sawayin na natin yung kapatid natin. Amen. Maging ano na tayo, kapatid, hindi kalooban ng Diyos yan, bawal yan, ayaw ng Panginoon yan. Bilang Kristiyano. Ano pa ginawa? Adam did not exercise his leadership over Eve. Hindi niya Eva, mali yung ginawa mo. Mali yan, hindi yan. Amen? Dapat ganun eh. Pero ano ginawa niya? Andres mga kapatid Andres yan eh. Binigyan siya nung prutas, kinain niya. Kinain niya. Kasalanan, pikit mata na sumunod. Kasalanan kapatid, mga kapatid. Pag po kasalanan, huwag nating gagayahin. Huwag nating, yung kapatid mo, inaaya ka na, kasalanan yung gagawin. Pigilin mo siya. Sabi mo kapatid, hindi yan kalooban ng Diyos. Bawal yan. Ayaw ng Panginoon yan. Si Adan, Andres si Adan, sa totoo lang. Ako talaga prostrate. Sabi ko, talaga, okay, so mga kapatid, tingnan natin. Hello mga kapatid. Amen. So malapit na po tayo matapos mga kapatid. The power of confession. Ang ganda nito. The power of confession. Hindi ko alam kung sino sumulat. Pero sabi niya, cover your sin, God will expose it. Expose your sin, God will cover it. Parang binaligtad lang, pero mga kapatid, may malaki ang pagkakaiba. Sabi ganoon, kapag yung kasalanan tinakpan mo, kinaila mo anong nangyari, i-expose ka ng God dyan. Pero kapag although yes, nakagawa ka ng kasalanan, pero inamin mo sa Diyos, Panginoon, patawarin mo kung Panginoon, nagkasala ako. Iko-cover ka ng God. Amen? Ibig sabihin, iko-cover ka ng most precious blood of Jesus. Ibig sabihin, patatawarin ka ng Diyos sa ginawa mong kasalanan. Kaya lang may consequences. May bunga, harapin mo yon. Amen? So, pero kumbaga, mas na yon. Pero sabi nga, huwag na nating, Ito, just in case lang, may pagkakataon na nagkasala tayo, i-confess natin sa Diyos. I-confess natin, Lord, nagkasala ako, patawarin mo ako, Panginoon. And papatawarin ka ng God. Yes, 1 John 1:9. Papatawarin ka ng God. I-confess mo sa Diyos ang kasalanan, ingay mo ng tawad. Pero pagka yung kasalanan na ginawa mo, kinaila mo, tinakpan mo, amen? Kinaila mo, anong nangyayari? Ang God mismo, i-expose ka ng God. Amen? Kung ano nangyari sa mga flood control, tingnan niyo po, yung kamay na ng Diyos yun in-expose yung bansa natin pala, corruption pala sa flood control. Na-expose na. Nakita natin, ganun pala kagrabe ang nangyari. Ganun pala kagarapal gumagawa yung mga politiko na kinukuha yung pera na hindi basta-basta pera, napakadaming pera. Praise God. So conclusion na po tayo mga kapatid. Amen. Conclusion na po tayo. Praise God. Do not be trapped, convinced, confused, or even entertained by all the lies of the enemies, but rather stand with the truthfulness of God's word. Amen. Huwag tayong matrap, huwag tayong mag-convince, huwag tayong mag-confuse doon sa mga ginagawa ng kaaway, inaalok sa atin, but rather stand with the truthfulness of God's word. Yun yung tayuan natin mga kapatid, yung God's word. Amen. Yun yung tayuan natin. Bakit? This is the final authority. The word of God is the final authority. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang pangahawakan natin. Amen? Yun ang pangahawakan natin. Huwag tayong patrap doon sa kaaway, mga kapatid. Maraming alok ang kaaway. Do not be trapped, convinced, confused, or even entertained. Huwag mong i-entertainin yan. Iyan ay mga kasinungalingan ng kaaway. Ano yung kailangan natin gawin? Stand with the truthfulness of God's word. Tayuan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na maraming mga kumukontra,
kahit na nagiging kakaiba at kakakatuwa tayo, basta doon sa salita ng Diyos, tatayuan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. The best way to do with the temptation is to simply run away from it, pray, and let God do the battle, mga kapatid. Iyon yung pong best way. Umiwas. Tayo na mismo yung umiwas doon sa tukso. Ang daming alok ng kaaway sa mga tukso. Pray and let God do the battle. Ipanalangin natin ang Panginoon ang makipaglaban para sa atin. Praise God. To God be all the glory. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon, oh God, sa aming pinag-aralan po ngayon, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, nawa po ay may napulot ang mga kapatid ko. Kami, Panginoon, sa salita mo. At ito po ay maging gabay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Huwag kami padaya sa alok ng kaaway, oh God. Aming i-reject yung kasalanan na alok ng kaaway. Aming talikuran, Panginoon. Aming sawayin, O Diyos, yung mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. At ang aming harapin at aming tayuan ng salita mo, O Diyos. Panginoon, tulungan nga po ninyo ang bawat isa sa amin. Maging matapat kami, O Diyos. Kung ano yung nakalagay po sa salita mo, sa iyong banal na salita, doon po kami sumunod, doon po kami lumakad. Iyon po nung maging totoo sa buhay namin. O God, Lord, tunay po na nakita namin yung lesson kay Eva at kay Adan, yung mga sinuunang tao, Panginoon, na sumuway sa kalooban mo, nakita namin yung sitwasyon. O God, Lord, kami po, tulungan mo kami na huwag namin suwayin ang kalooban mo. Kasi kapag sinuway namin ang kalooban mo, maraming pagdurusa, maraming paghihirap ang dadanasin namin, Lord. Hallelujah. Kagaya nga po ng sinabi mo, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Lord Jesus, patawarin mo kami, O God. Itama mong buhay namin, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, ang paglakad namin sa buhay na ito ay sangayon sa kalooban mo, Panginoon. Let your will be done sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, nakita namin yung consequences ng mga yayari sa mga anak mo na sumusuway sa iyo. Lord, hallelujah. Tulungan mo kami na maging masunurin po sa iyong kalooban, O God. Kahit na pagtawanan kami ng mga tao, ang mahalaga po ay sumunod kami sa kalooban mo. Ang mahalaga po, O Diyos, ay maging matapat kami sa kalooban mo, Panginoon. O God, tulungan mo ang bawat isa. Hallelujah, Jesus. Lumakad kami, Panginoon, ng may kabanalan, ng may kalinisan. O God, hallelujah, Lord Jesus. At itakwil namin ang lahat ng alok ng kaaway, Panginoon. Itakwil namin yung lust of the flesh. Itakwil namin yung lust of the eyes. Itakwil namin yung pride of life na inaalok ng kaaway. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa iyo. Purihin ka po, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa mga salita mo namin napag-aralan ngayon. Pinupuri namin kita sa salamatan. Ito po ay aming sama-samang panalangin sa pangalan po, Ama, ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige daw, closing muna. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Ama
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, na nagpupurit nagpapasalamat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa natapos naming gawain, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na binigay mo, sa tagumpay na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, at sa paggamit mo, Panginoon, simula sa music team, sa dance team, Panginoon, at sa ginamit mo, Panginoong mensahero ngayon sa aming pastor, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay nila, Panginoon. At Lord, patuloy po kami, Panginoon, na humihingi ng tawad, Lord God, sa lahat-lahat na nagawa naming kasalanan, Panginoon, sa inyo. Sa mga panahon, Panginoon, na natutukso kami, Lord God, at hindi namin nalalakaran, Panginoon, yung salita mo, Lord God. At nawa, Panginoon, yung mensahe sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy na mag-remind sa amin, Lord God, na magkaroon kami ng discernment, Panginoon, at patuloy kami magtiwala sa inyo, Lord. Hallelujah. Panginoon, nawa, Lord God, na lahat ng mga natutunan namin sa araw na ito ay hindi lamang manatili, Panginoon, sa simbahan, kundi, Panginoon, sa paglabas namin. Nawa maisabuhay namin ito sa kung nasan man kami, sa mga bahay namin, Panginoon, sa paaralan, Panginoon, o kung saan man kami pupunta, Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, paalalahanan na huwag magpatuksa, Panginoon, sa mga kaaway. At kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa. Maghari ka po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, Lord God. Panginoon, kayo na po ang mag-ingat sa amin, sa aming pag-uwi at sa buong isang linggo. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello po, good morning sa lahat. Mayroon po tayong tutulungan yung anak ko ni Sister Los at si Brother Joey. Si Ella po. Sige po, sama-sama po tayong bilang magkakapatid, mahal na natin bawat isa sa atin. Kaya God bless, kapatid. Si Lord na magbalik, siksik-ligling. Opo, God bless po. Ba't mahiya ka? Sabi ni Pastor Raman, pag sinabi niya, hindi ako pwedeng ayaw. Basta may order sa galing kay Lord. Baka sa sunod na linggo. Baka sa sunod na linggo. Praise God. Ala po, inanya na po na tumayo. Tayo po ay awit ng ating doxology. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, purihin ka ng lahat ng nilikha sa lupa't kalangitan. Panginoon, kailan pa man. Amen. Amen. Ano lang po, reminder lang po mga katatayan po, our cell group special. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng salo-salo bilang mga tatay. Sama-sama po tayo at magpalakasan sa isa't isa at mag-fellowship. Amen. Higit sa lahat ay makapag-share ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. So praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po na baunin natin sa ating buhay, pananampalataya, yung pinag-aralan po natin ngayon, na huwag tayong padaya sa alok ng kaaway, mga kapatid. Kasi ang target ng kaaway ay ihulog tayo sa tukso at makakumit tayo ng kasalanan, at pagka ganun nangyari, mailayo tayo sa Diyos. Yun po yung niya. Yun yung kanyang motibo.
Pero tayo bilang mga Kristiyano ay tinuturuan tayo ng Panginoon na lumakad tayo ng tama, ano po. Sawihin natin kung ano man yung alok ng kaaway na yan. Maging alerto po tayo spiritually kasi madaming alok ang kaaway sa panahon na ito para tayo iligaw, para tayo ilayo, no, sa pagmamahal ng Diyos. Ilayo tayo. Madami siyang alok para ilayo tayo. Pero mga kapatid, manatili po tayong tapat na sumusunod sa Diyos, mga kapatid. Manatili po yung katotohanan ay lakaran natin sa ating mga buhay. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, tayuan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, tapos na po yung ating gawain. Humayo po tayo ng mapayapa. Ang pagpapala po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay sumating lahat. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. God bless you all. Hallelujah.